Nakapajama siya, may nakapanginginig na mukha. Umiti ako sa kanya, Amihan Vasquez, maligayang anibersaryo ng kasal. Inilapit ko ang cake sa kanya, si Talas Cruz ay maihawak na bulaklak at gustong pumasok sa silid. Lumabas ka, magulo ang silid. Naguluhan si Amihan Vasquez at gustong itulak si Talas Cruz palabas. Asawa, bakit hindi niyo sinabi na nandito na kayo? Wala pa akong naihanda. Hindi nagbago ang aking mukha, syempre, para gumawa ng sorpresa para sa iyo. Bakit hindi mo ito naisip? Tumataas ang boses ni Talas Cruz, ano ang kinakatakutan mo? Bakit hindi mo kami pinapayagang pumasok? May sikreto ka ba sa loob ng silid mo? Nagbago ang mukha ng ina ni Amihan Vasquez. Muli, nagalit si Talas Cruz, ano ang ibig mong sabihin? Makisig Castillo, ito ba ay sorpresa o panggugulo? Naghanap ka pa ng ibang tao para akusahan ang anak ko. Nanlalamig ang aking mukha, ano ang inakusahan niya kay Amihan Vasquez? Ang ina ni Amihan Vasquez ay namumula at hindi makapagsalita. Hinila ako ng ama ni Amihan Vasquez at sinimulang makipag-usap. Tama na, araw ito ng kasiyahan, Vasquez, lumabas ka na, masyadong maliit ang silid, lumabas tayo at hatiin ang cake. Tama, araw ito ng kasiyahan, asawa, lumabas tayo at maghiwa ng cake. Itinulak ko ang kamay ng ama ni Amihan Vasquez, tumingin ang diretsyo sa mata ni Amihan Vasquez, ngunit kailangan kong pumasok sa silid. Pagkatapos ng salitang iyon, tila nag-freeze ang paligid. Hindi ko pa kailanman nakita si Amihan Vasquez na ganito ka-nervous. Para siyang nawawala sa sarili, ang ngiti niya ay mas masakit tingnan kaysa sa pag-iyak. Asawa, maraming tao, paano magkakasya ang lahat sa silid? Hindi ko mapigilang tumawa, Amihan Vasquez, sa silid ko, hindi ba ako pwedeng pumasok? Makisig Castillo, ano bang kaguluhan ito? May sakit ka ba? Kailangan mo bang gawing mahirap ang anak ko? Lumabas ka, lahat lumabas, hindi na pwedeng ipagpatuloy ang anibersaryo ng kasal na ito. Nagsimula ng paalisin ng ina ni Amihan Vasquez ang mga tao, gustong palabasin ang lahat ng kamag-anak at kaibigan. Agad na nagsalita ang kaibigan ni Amihan Vasquez, sige na, aalis na kami, hindi na kami makikialam sa inyo. Napansin din nilang hindi ito isang simpleng sorpresa, ang kanilang mga mukha ay komplikado at gusto pang makialam. Huwag magmadali, hindi pa nga nahahati ang cake at nagmamadali na kayong paalisin ang mga tao. May ginagawang masama ba? Si Fong Bumay. TDA dendet liu dende vian, empty cho and vo hai events. Liu dende viam ron zay. Si Laiman if this IT, length, milentati di sinichoin ni events. Tiki rande, ging ilandi eland, se thai ti sinichoin. Ilt NV and events vod city NTM, dan aki ti hai lat and ri, southern ke adent set si hai na. SE di liu din te vine hong mang. SE isti lai de alind mis, quai ten si lai sent chuthua, and vod. Tibay ka vo, ti fong adeu sa, ti tet indoy ka iliton bi kuti rend, kuvihiva ti vo vanidad, fo hosi. Isgises cha bizamnhan elan, yik and ri. Iis ka liu din te viam pisad fo ho, doig sans bay dud trong den strong. Pumasok ako sa silid, ang silid ay magulo, ngunit wala akong nakita na ibang tao, at wala ring damit ng lalaki. Hindi pa ako nakakalipas ng 1 minuto, hinila na ako ni Nanay Amihan Vasquez palabas, tama na, nakita mo na, lumabas ka na. Nagkunot ang aking noo, kukunin ko lang ang jacket, medyo malamig. Pagkatapos ng sinabi iyon, lahat ay tumingin sa aparador sa tabi ng kama. Ang aparador ay napakalaki, ang pinto ay biglang maaaring magtago ng isang tao sa loob. Si Amihan Vasquez ay naguguluhan na lumapit, hayaan mong kunin ko para sa iyo. Hindi ako gumalaw, pinanood ko siyang buksan ang pinto ng aparador sa kabila, kinuha ang isa sa kanyang mga jacket at isinuot ito sa akin. Ayos lang ba? Maaari na tayong lumabas? Hindi na kayang pigilin ni Nanay Amihan Vasquez. Bahagya akong lumingon kay Amihan Vasquez sa tabi. Amihan Vasquez, mahal mo ba ako?
Si Amihan Vasquez ay nanginginig, "Siyempre mahal kita. Gaano kalalim ang pagmamahal mo? Ang pinakamamahal ko sa mundong ito ay ikaw. Bakit mo ako binigyan ng jacket na ito? Hindi ba alam mo na ang paborito kong jacket ay ang coat sa aparador? Iyon ang suot ko noong nag-propose ako sa iyo, sa isang napakahalagang pagkakataon. Gusto ko lang suotin ang jacket na iyon." Lumapit ako upang buksan ang isa pang pinto ng aparador. Sa pagkakataong iyon ay biglang bumukas ang pinto, at may lumabas na isang lalaki na nakasuot ng bathrobe. Walang saplot ang kanyang katawan, tanging bathrobe lamang ang suot. Ang bathrobe na iyon ay ang aking coat. Magulo ang kanyang buhok, ngunit ang kanyang mukha ay batang-bata at gwapo. Habang siya ay lumalabas, isinuot niya ang coat at ginulo ang kanyang buhok gamit ang kamay. Sa puntong ito, lahat ay nanahimik. Si Amihan Vasquez ay nanginginig, itinuturo siya, "Ikaw sino ka?" Si Dato Salazar ay sumulyap kay Amihan Vasquez, "Huwag ka nang magpanggap, hindi mo ba nakikita na nahuli na siya?" Tumingin muli si Dato Salazar sa akin. May bakas ng lipstick sa kanyang labi na kapareho ng kulay ng lipstick ni Amihan Vasquez. "Makisig Castillo, huwag ka na ring magpanggap. Nakakasawa na. Noong huli kang pumunta sa opisina, nahuli mo na, di ba?" Nasa tabi ni Amihan Vasquez, kahit anong mangyari ay nahuli na ang lahat, mas mabuti pang maghiwalay na silang dalawa. Dato Salazar dedit kay Talas Cruz na patuloy na nagre-record, ngumiti ng may pang-aalipusta. "Ituloy mo lang ang pagkuha ng video, wala akong pakialam kung anong sasabihin ng iba tungkol sa akin, kung ituturing akong pangatlong tao, o kung ano man. Handang-handa akong harapin ang mga ito, wala akong ginawang mali. Ang tanging pagkakamali ko ay ipinanganak ako ng masyadong huli. Kung kasing edad ko lang siya ngayon, dapat ako ang asawa ni Amihan Vasquez. Mahal ko si Amihan Vasquez, at walang masama sa pagmamahal sa isang tao. Para sa kanya, handa akong isakripisyo ang aking dangal at kayamanan, basta't makasama ko siya, ayos na sa akin." Tumingin si Dato Salazar sa akin na parang nagwagi. Ngumiti ako, namangha sa kapal ng mukha niya, "Mukhang marami kang isinakripisyo. Siyempre, mas marami akong isinakripisyo kaysa sa iyo. Wala kang karapatan kay Amihan Vasquez, hindi katulad ko na hindi umaasa sa kanya. Mahal ko siya ng higit sa 10 taon, tahimik na nandoon para sa kanya. Binigyan ko siya ng maraming espiritual na halaga na hindi mo kayang ibigay. Sa buhay ko, si Amihan Vasquez lamang ang tanging babae na handa akong magluto para sa kanya. Handang isakripisyo ang lahat. Ikaw, masyadong makasarili. Alam mo ba, mahilig si Amihan Vasquez sa mga bata, pero dahil sa iyo, nagpasya siyang huwag magkaanak. Iniisip mo lang ang sarili mo. Wala kang karapatan sa kanya," sigaw ni Dato Salazar. Nagtaka si Dato Salazar. Tumingin ako sa kanya ng walang emosyon, may kaunting awa sa aking mga mata. "Kaya't kung marami kang isinakripisyo, sa huli, nakuha mo ba ang gusto mo?" Pagkasabi ko nito, biglang lumuhod si Amihan Vasquez sa harap ko. Ang kanyang magandang mukha ay basang-basa ng luha. "Asawa, pakiusap makinig ka sa akin, nagkamali ako, naguguluhan lang ako, wala akong relasyon sa kanya. Ang pinakamamahal ko ay ikaw." Nagbago ang mukha ni Dato Salazar. Si Amihan Vasquez. Gusto sanang tulungan ni Dato Salazar si Amihan Vasquez na tumayo, pero siya ay nanatiling hindi kumikilos. Tinitingnan siya ng may galit, "Tama na, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko sana siya pinili." Nagtaka si Dato Salazar, tinitingnan ang babae sa kanyang harapan na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang mga matatamis na salita noon ay naging mga tingin ng pagdiriin mula sa babae na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging estranghero. Itinulak ko si Amihan Vasquez, ang aking mga mata ay puno ng pang-aalipusta. "Ito ang babae na mahal mo." Nang makita kong nilapastangan ko ang kanyang anak, agad na pinapalayas ng ina ni Amihan Vasquez ang lahat. "Ito ay aming pribadong usapan." Ang gulo ay biglang naging tahimik. Inayos ko ang aking damit, tumingin kay Talas Cruz, "Hanggang dito na lang ang pagkuha." Talagang nakakagulat. Ano ang masasabi ng mga magulang ninyo? Nakalimutan ko, kailangan na nating baguhin ang tawagan, wala na tayong ugnayan. Patuloy na humihingi ng tawad si Amihan Vasquez sa akin, umiiyak ng labis, kaawa-awa.
Tinitin. Sa pag-iisip ko sa mahigit 10 taon na kasama ka, nakakabuwisit. Bukas, padadalhan ko ng abogado para makipag-usap sa iyo. Amihan Vasquez, maghihiwalay tayo. Umalis ako kasama si Talas Cruz. Hinawakan kami ng ina ni Amihan Vasquez, hindi kayo pwedeng umalis. Mga hayop, nagplano ka na, di ba? Burahin mo ang video. Mahigpit niyang hinawakan ang aking braso. Kung patuloy kang humarang, tatawag ako ng pulis, at hindi lang ang mga ito ang makakaalam. Ipapaalam ko sa lahat ang masamang gawain ng anak mo. Nang marinig ito, natakot ang ina ni Amihan Vasquez at binitiwan ang kanyang kamay. Umalis kami ni Talas Cruz sa silid. Ang balita tungkol sa pangangalunya ni Amihan Vasquez ay kumalat sa loob ng kalahating araw, kahit ang mga tao sa kondominium ay nag-uusap tungkol dito. Hindi ko sila binigyan ng oras para huminga, kinabukasan ay dinala ko ang abogado para humingi ng kabayaran at makipaghiwalay. Si Amihan Vasquez ay mukhang tumanda ng ilang taon, may mga mata siyang malalim, hindi ako makikipaghiwalay. Umiti ako ng malamig, sige, sa korte tayo. Nagkasundo kami sa isang coffee shop. Lahat ng tao sa coffee shop ay nakatingin kay Amihan Vasquez na may pag-unawa. Hindi ko maintindihan, sa ganitong sitwasyon, bakit siya nagkukunwari pa. Itinapon ko ang lahat ng mga litrato na na-print sa kanyang harapan, mga sulat na ipinadala ni Dato Salazar sa kanya mula nang kami ay ikasal. Niloko mo ako. Si Amihan Vasquez ay tumingin sa mga sulat na may malungkot na ngiti. Alam kong nakita mo na ang mga sulat na iyon. Hindi mo dapat itago ang mga bagay na ito. Hindi itinatago para patuloy mo akong lokohin. Kung mayroon kang kaunting konsensya, pakiusap pirmahan ang diborsyo, huwag kang lumuhod dito. Kung mayroon kang kaunting konsensya, pakiusap pirmahan ang diborsyo, huwag kang lumuhod dito. Talagang nagkamali ako. Asawa, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Alam kong nakita mo na ang mga sulat na iyon. Hindi ko naisip ang hangganan pero talagang mahal kita. Sa simula, hindi ako nagkaroon ng relasyon, siya ay patuloy na nagpapadala ng mga sulat sa akin, mga kakaibang litrato, isa akong normal na babae na may pangangailangan, nagkamali ako, at nang magsisi ako, huli na, asawa. Araw-araw akong natatakot na malaman mo ito, natatakot na iiwan mo ako. Talagang hindi ko siya mahal, wala akong pagmamahal para sa kanya. Kung mayroon kang kahit kaunting konsensya, pirmahan mo ang divorce papers, huwag kang lumuhod dito. Lahat ng tao sa coffee shop ay nakatingin kay Amihan Vasquez na may pag-unawa. Itinapon ko ang lahat ng mga litrato na na-print sa kanyang harapan, mga sulat na ipinadala ni Dato Salazar sa kanya mula nang kami ay ikasal. Niloko mo ako. Alam kong kahit anong sabihin ko, hindi mo ako patatawarin, pero pakiusap, huwag tayong maghiwalay, handa akong bayaran ang lahat para sa iyo, basta't huwag mo akong iwan. Ayon sa sinabi mo, maaari rin akong maging katulad mo, bigyan mo ako ng pera, mag-aalaga ako ng isang batang babae. Asawa, mahal ko lang ang katawan niya, pero ikaw pa rin ang pinakamamahal ko, huwag kang mag-alala, okay ba, sumasang. Nakakunot ang aking noo habang tinitingnan siya. Kung ikaw ay sumasang-ayon na huwag akong iwan, handa akong tanggapin. Humihingi ako ng tawad, hindi ako walang hiya tulad mo. Hindi ka naghiwalay, pupunta tayo sa hukuman. Umalis ako sa tindahan. Pagbalik ko sa bahay, agad akong tumanggap ng tawag mula sa mga magulang. Nang marinig nila ang tungkol sa akin, agad silang nagmaneho sa gabi upang ipaglaban ang aking karapatan. Nang salubungin ko sila, halos umiyak ako, anak, bakit hindi mo sinabi sa mga magulang? Ang mahal na anak ng ina ay nagdusa ng ganitong sakit, labis akong nasaktan. Ang mahal na anak ng ina ay nagdusa ng ganitong sakit, labis akong nasaktan. Dahil sa takot na mag-alala sila, ikinuwento ko G. Kung ayaw mong makipaghiwalay, sa korte tayo. Kung papayag kang hindi ako iiwan, maaari kong tanggapin. Nang salubungin ko sila, halos umiyak ako, anak, bakit hindi mo sinabi sa mga magulang? Anak, bakit hindi mo sinabi sa mga magulang? Ayon sa sinabi mo, maaari rin akong maging katulad mo, bigyan mo ako ng pera, mag-aalaga ako ng isang batang babae. Kung ayaw mong makipaghiwalay, sa korte tayo.
Kung ayaw mong makipaghiwalay sa korte tayo. Wala akong pakialam sa perang ito. Nang marinig nila ang tungkol sa akin, agad silang nagmaneho sa gabi upang ipaglaban ang aking karapatan. Wala ring silbi ang pag-report sa pulis. Pagkatapos sabihin iyon, talagang nag-report ang kanyang ina sa pulis. Nang tawagin ako ng pulis upang ayusin ang sitwasyon, muling nakatagpo ko si Liu Dinghe. Kasama ni Liu Dinghe ang kanyang mga magulang. Si Giang Treat ay ibang-iba sa kanyang dating mayabang na anyo, nakabihis ng maayos, parang tipo ng anak na gusto ng mga magulang. Si Giang Treat ay nakayakap sa ina ni Liu Dinghe, tila siya ay nakisama na sa pamilyang ito. Tinitigan ko si Liu Dinghe nang may pang-aasar, binabati kita, mukhang isa na kayong pamilya. Kung ganoon, kailan mo ako pipirmahan ng divorce papers? Wala akong pakialam sa perang ito. Hayop, kung makikipaghiwalay ka, niloko mo pa ang anak ko na ilipat ang pera sa iyo. Ibalik mo ang pera sa akin, kung hindi, tatawag ako ng pulis. Nang marinig ko ang sinabi niya, umiti ako ng malamig. Kusang loob na ibinigay sa akin ng anak mo. Walang silbi ang pagtawag mo ng pulis. Pagkatapos sabihin iyon, talagang tumawag ang kanyang ina ng pulis. Nang tawagin ako ng pulis upang ayusin ang sitwasyon, muling nakatagpo ko si Amihan Vasquez. Tinitingnan ko si Amihan Vasquez nang may pang-aalipusta. Binabati kita, mukhang naging pamilya na kayo. Iba si Dato Salazar kumpara sa kanyang dating mayabang na anyo, nakabihis na maayos, parang uri ng anak na gusto ng mga magulang. Nakayakap si Dato Salazar sa ina ni Amihan Vasquez, tila nakasama na siya sa pamilyang ito. Translated content for file 101. Translated content for file 102. Translated content for file 103. Translated content for file 104. Translated content for file 105. Translated content for file 106. Translated content for file 107. Translated content for file 108. Translated content for file 109. Translated content for file 110. Hindi. Asawa, hindi mo na kailangang ibalik ang pera, ipapaliwanag ko ito sa pulis. Bakit ka nagsasalita ng kalokohan? Ano ito? Amihan Vasquez, kung hindi mo iniisip ang anak ni Dato Salazar, dapat mo ring isipin ako at ang ama mo, di ba? Ang batang ito ay humihingi pa ng pera sa iyo sa panahon ng paghihiwalay, at ikaw naman ay naglipat ng pera sa kanya, ayaw mo na bang mabuhay? Sumigaw ang ina ni Amihan Vasquez, tinitingnan ang tiyan ni Amihan Vasquez, mukhang nagdadalang tao na. 1 linggo na lang ang natitira bago ang paglilitis, maghanda ka ng mabuti. Nakuha ko ang pinakamahusay na abogado. Sa araw ng pagdinig, nakasuot ako ng itim na vest, umupo sa tabi ng abogado at hindi nagsalita ng kahit isang salita sa buong panahon. Dahil sa mga ebidensyang totoo, ang mga kilos ng panig ng babae ay labis na masama at higit pa rito, siya lamang sa kanilang pamilya ang ayaw makipaghiwalay. Nagpagtatalo ang dalawang panig sa loob ng 1 oras, sa wakas ay idineklara ng hukom ang diborsyo, at sabay na inutusan ang panig ng babae na bayaran ako ng malaking halaga. Paglabas ng korte, andyan ang mga magulang at si Talas Cruz sa tabi ko. Si Amihan Vasquez ay umiiyak na parang umuulan, sa buong buhay kong ito, hindi na ako magiging masaya. Lumapit si Dato Salazar at gustong tulungan siyang bumangon, nandito pa ako. Umalis ka. Kung hindi dahil sa iyo, paano ako makakapaghiwalay kay Makisig Castillo? Itinulak ni Amihan Vasquez ang kamay niya. Nahulog si Dato Salazar sa lupa. Mabilis na sinipa ni Amihan Vasquez ang kanyang maselang bahagi. Siya ay sumakit at pawis na pawis, hindi tumigil sa pag-iyak. Nang siya ay dinala sa ospital, ang kanyang kakayahang magkaanak ay naapektuhan ng permanente. Nang malaman ito, hindi man lang siya binisita ni Amihan Vasquez kahit 1 beses. Ang mga magulang ni Amihan Vasquez lamang ang bumisita, nagbigay ng kabayaran kay Dato Salazar, ngunit hindi kailanman binanggit ang tungkol sa pangako ng kasal sa kanya. Bago ako umalis, binisita ko si Dato Salazar. Siya ay mukhang maputla,
tumingin sa akin at ngumiti na parang umiiyak. Pumunta ka rito para gawing katatawanan ako, di ba? Dahil sa isang babae, nagawa mo ito, sulit ba? Naniniwala akong sa talino mo, hindi mo makikita na si Amihan Vasquez ay hindi ka talaga mahal. Sabi ko nang walang emosyon. Nagalit si Dato Salazar, sulit. Wala akong pakialam kung mahal niya ako o hindi, ang kailangan ko lang ay nandyan siya sa tabi ko. Dens Makisig Castillo, hindi mo talaga naintindihan, siya ang liwanag ko. Noong ako ay 14 na taong gulang at nabuli, siya ang tumulong sa akin, siya ang nagligtas sa akin. Kung hindi siya nakipag-usap sa punong guro para sa akin, matagal na akong patay. Kami ay talagang magkapareha. Mahal ko siya, magkakasama kami. Hindi ko kailangan ng isang tao para gawing katatawanan ako. Habang pinapakinggan ko siya, lalo akong naguguluhan. Tumingin ako sa kanya, bigla kong naisip ang nangyari noon. Kaya pala mahal mo siya dahil tinulungan ka ni Amihan Vasquez. Tumango si Dato Salazar, patuloy na inuulit, hindi mo talaga naiintindihan, hindi mo naiintindihan. Nakita ko siya sa pagkakataong ito, bigla akong nakaramdam ng awa. Dato Salazar, ako ang nakakita sa iyo noong nabuli ka noon, ako ang nagdala kay Amihan Vasquez para tulungan ka, at ako rin ang pumunta sa paaralan mo para i-report ang insidente. Si Amihan Vasquez, wala siyang pakialam sa mga bagay na ito. Si Dato Salazar ay nanatiling nakatulala na parang robot na nawala ng kontrol, hindi gumagalaw. Ang sabihin sa kanya ang katotohanan ay brutal, ngunit ang hayaan siyang mabuhay sa ilusyon ay mas brutal pa. Lumipat ako sa bahay ng mga magulang ko. Ilang araw pagkatapos, nakatanggap ako ng tawag mula kay Dato Salazar. Ang kanyang boses ay kalmado, nagtanong na ako kay Amihan Vasquez, ang mga sinabi mo ay totoo. Pasensya na at salamat sa iyo. Isinara niya ang telepono. Isang oras pagkatapos, nakatanggap ako ng balita na siya at si Amihan Vasquez ay namatay. Naglagay siya ng kakaibang solusyon sa tubig, nais niyang makipag-suicide kasama si Amihan Vasquez. Nang marinig ko ang balitang ito, natulala ako ng matagal. Akala ko naabot na ni Dato ang kanyang hangarin na makasama si Amihan Vasquez magpakailanman. Ilang buwan pagkatapos, nakalabas ako sa kadiliman, nagsimula ng bagong buhay. Sa ilalim ng mga pagbati ng pamilya at mga kaibigan, ang buhay ay puno ng mga sorpresa, gayon din ang pag-ibig. Minsan ang katotohanan ay mas malupit kaysa sa ating inaasahan. Pahalagahan ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin at maging totoo sa ating sarili, dahil sa huli, tanging ang katapatan ang makakapagpagaling sa lahat ng sugat at magdadala ng tunay na kaligayahan.